treasures and riches stored in secret places. Magandang oras mga katiats, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng partial analysis dito. Ito'y face marker na nasa ilalim ng lupa. Ito'y underground marker at iba ang kahulugan ng underground na face marker kumpara doon sa surface marker na mukhang mukha ng tao. Okay, meron tayong mga example dito bago tayo magpatuloy. Pakita ko muna. Kagaya nito, nakita nyo ba yan? Yan ay face marker nakatatak sa triangle na bato. Atin i-close up to, mga kababayan. Ayan o. Close up natin para makita nyo. Ayan o. So, kumpleto siya. Pantay ang mata. Pareho. May ilong, may bibig. Ayan. Pero ang kakaiba sa kanya ay ang itsura ng kamay. Ito, kung nakita nyo. Okay. So, yan yung pointer niya. Ayan. Nakaganyan siya oh. Halimbawa ito, itong mga linya dito. Nagbibigay ng clue ng direksyon na dito na direksyon. And then finally, yung putol niya na kamay ay nagsasabi na nasa likod ng bato yan ang item. Kaya pantay ang mata dito kasi nasa likod ang item. Wala sa harapan. Kasi ang nagbigay dito ng importanteng sign ay ito. Yung kamay niya na parang nag-point. Ito naman ang face marker na treasure in front of the rock. Left side or west. So ibig sabihin yan ay dito banda. Ito yung kanyang C tsaka item. So ang atin yan i-connect dito na direksyon siya. So hindi siya malayo sa bato. Ito ipadala sa akin ng isang katiits natin, matagal na to. Pero legit na legit siya oh. Ang mata ay binarinahan pa oh. Itong ganito, kung nag-iisa lang to, ito'y treasure inside rock. Yung parang imbudo siya na nakatagilid. So ayan oh. At may butas. So treasure inside the rock. Pero kung nagaganyan ang niya, side view, and then ito yung butas. Kung parang nakatrumpa, so yan yung tinatawag natin na trumpeta. So dito yan sa harapan ang item. Dalawa ang tinuturo ng sign na to eh. Itong C ay treasure beside the rock. Ito naman, pangalawa ay treasure inside the rock or treasure in front of the rock. Ayan, kung napanood ng ating katiits, so yan lang, detect nyo lang ang harapan nito. Ilalim ng bato at saka left side of the rock dito banda. So ito na, atin na to bigyan ng analysis partially. So siya nga ay mukha. Nagaganyan siya oh. Ngayon pantay ang mata. Wala siyang tinitingnan kasi pantay yung mata niya. Pero yung bibig niya ay nakaguhit. Okay, karamihan ng face marker kapag underground na, nagsasabi na yan na patuloy ka na sa baba. Go down deeper. So, halimbawa, ito yung tunnel. Ito yung hukay nyo. And then dito nyo nakita yung yung mukha. Ito dito nyo nakita, nagaganyan no. So ito ang
dalawang guhit na mata ay pwedeng tigwa 1 meter yan. So, merong 2 meters. Anong ibig sabihin ng 2 meters? So, yan ay 2 meters going down. So, going down pa 2 meters. Ayan. Pagdating sa 2 meters, try to look ito na direksyon. So, 2 meters, ilagay mo muli dito yung sign. So, yung bibig niya nakaturo sa southeast. So, southeast. So, ang ibig sabihin ay pwedeng change of direction. Pwedeng pagdating sa 2 meters, ay papunta ka dito na side sa southeast. So, gaganon na yung hukay. Ayan. So, mag-iba ng direksyon siya. Kasi nilagyan niya ng ng pa-slant na na sign. So, ibig sabihin, pagdating sa 2 meters ay mag-change direction, pwedeng pa-slant rin ang hukay na ganito. Change direction southeast. So, southeast na ang direksyon. So, kung maghukay kayo, pagdating sa 2 meters dito, ay gamitan nyo ng kung meron kayong mga J1, pendulum, pagdating dito na level ito, i-detect nyo uli kung totoo ba ang sinabi ko na papuntang dito na side. Bali mag-change direction, horizontal na siya. Or pa-slant, pa ganyan. Kasi yung bibig niya pa-slant to. So pwedeng ganon. Kaya gamitan nyo lang ng pendulum o mga J1 kung totoo ba na dito na direction papunta. Mga kababayan. So face marker ay parang heart marker yan eh. Parang heart, kapag ang heart ay nasa ilalim ng lupa, nagsasabi yan na go down deeper. Punta ka pa sa baba niya. At hindi pa siya yung final marker. Okay, kaya ito initial pa to eh. Makikita naman natin, pula pa tong lupa oh. So ibig sabihin topsoil pa to. Topsoil, so tingin ko ay nasa lang eh. Wala pang 1 meter ang lalim nito o 1 meter. So baka nga nung 1940, baka surface sign pa yan eh. Baka nasa ibabaw pa yan. Kaya kung nasa ibabaw, iba rin ang kahulugan yan. Yan ay, dito tayo sa kabila. Kung yan ay surface marker noong 1940s, at nabaon na siya dahil sa katagalan. Dahil sa nakita ko dito, mababaw pa to eh. Wala pang 1 meter yan na hukay. So kung dito yan, nakalagay ang face marker, tapos mata ito yung bibig niya. So ibig sabihin yan, trail marker pa siya dahil nasa ibabaw siya ng lupa. So ayan o, susundan lang tong guhit, idiretsyon nyo dito na direksyon, and then yung dalawang mata can be 2 meters or 10 meters. So pwedeng dalawang guhit yan, pwedeng 2 meters lang yan, pero kung tag 5 meters ang bawat guhit ay pwedeng 5 plus 5 is 10 meters. Susundan lang to na direksyon, tigil sa 2 meters dito, and then tigil din sa 10 meters, gagawa ng test dig sa mga distansya na yan. Kung sa tingin nyo ito'y surface marker noon, dahil mababaw lang kasi siya na pagkabaon, hindi umabot ng 2 meters, so hindi siya yung underground marker na super legit. So pwedeng surface marker lang siya noon. Pwedeng nasa ibabaw siya ng lupa noon eh. Kasi ito, nakita natin topsoil pa to. So 2 dangkal lang pagkabaon. So pwedeng na may panahon ng bagyo, may panahon ng lindol,
may panahon ng landslide, pwedeng nabaon na yan. At kung trail marker siya, sa ibabaw siya ng lupa noon, so ito yung ating analysis dyan dito. Pero kung siya talagang nakabaon, ibinaon talaga siya noon ng mga hapon 1940s. So ito naman yung number 2 na analysis natin. Alright, so anyway, malaman niya na legit yung bato kapag tinihaya nyo. Itihaya nyo ang mukhang bato na yan, ang face marker na bato na yan. Sa kabilang side niyan, merong mga marka yan. Meron na namang marka yan na guhit-guhit or dot, or pwedeng litra, or pwedeng bilog. Kapag ang marka sa likod niya ay bilog, halimbawa ganito sa heart, may bilog sa bottom niya ng bato, ibig sabihin yan ay under, patuloy pa under. At magsasabi na legit yan na marker kung merong mga karakter sa kanyang bottom, sa kabila ng bato. Kapag may mga kanji sign dyan na makita, super legit ang face marker na ito. At totoo na merong nakatago dyan na kayamanan. Alright, so magpaalam na mga katiyats. Maraming salamat sa nag-subscribe at sa aking mga avid followers na mga katiyats. Ako'y magpapasalamat sa palaging pagsubaybay. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.